Nagsagawa ng multilateral maritime cooperative activity ang Armed Forces of the Philippines kasama ang Australian Defence Force at Royal Canadian Navy sa West Philippine Sea noong Sabado, August 23 bilang bahagi ng isinasagawang Exercise Alon. Ang Philippine Navy Guided Missile Frigate na BRPOC Rizal FFF-150 ay naglayag kasabay ng Royal Australian Navy's Hobart-class Air Warfare Destroyer na SMAS Brisbane DDG-41 at ang Halifax-class frigate ng Canada naman na HMAS Ville de Quebec sa kanlurang timog, kanluran sa pagitan ng El Nido at may layong 18 nautical miles mula naman sa Ayungin Shoal na nagpakita ng paglaki ng Palawan sa operasyon sa West Philippine Sea sa pakikipagtulungan sa seguridad ng tatlong bansa. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na magkasanib na paglalayag ay binibigyan din ang pangako na bansa na palakasin ang pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa mga bansang may kaparehong pag-iisip. Ang tatlong barko ay nagsagawa ng ilang mga pagsasanay tulad ng cross-deck hosting at vertical personal transfer malapit sa Ayungin Shoal na may 7 nautical miles lamang ang layo sa nasabing bahura, kung saan ang MH-60 helicopter ng HMAS Brisbane ay naglipat ng mga tawan sa BRPOC Rizal. Ang isang katulad na cross-deck hosting ay sinagawa din sa pagitan ng HMAS Brisbane at HMCS Ville de Quebec. Dagdag pa rito, isinagawa ang palitan ng tauhan sa pamamagitan ng Rigid Hull Inflatable Boat o RHBI kung saan ang Brisbane at ang Ville de Quebec ay naglipat ng mga tauhan sa BRPOC Rizal. May mga pagkakataong din na nagsashadow at tatlong barko mula sa China Coast Guard sa nasabing pag-iensayo na ginagawa ng tatlong bansa. At ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang lahat ng mga kasapit na barko ng tatlong bansa ay nakatanggap ng mga parehong radio challenge mula sa China Coast Guard. Pero nagpatuloy pa rin ang mga pagsasanay ng mga tawan at barko ng Pilipinas kasama ang Canada at ang Australia. Naganap ang magkasanib na paglalayag habang nilagdaan ng Maynila at Canberra ang isang statement of intent na ituloy ang isang Defense Cooperation Agreement kasunod ng pagpupulong ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ni Australian Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles noong August 22. Ang nakaplanong kasunduan sa pagtatanggol ay naglalagay sa konkretong anyo ng paraan na nais ng dalawang bansa na lumago at umunlad ang kanilang pakikipagtulungan sa pagtatanggol. Binubuo ito sa 1995 Memorandum of Understanding sa pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pamamagitan ng kasunduan sa pakikipagtulungan sa depensa, parehong nagkasundo ang Pilipinas at Australia na bumuo ng isang plano sa infrastruktura ng pagtatanggol na gagabay sa paraan kung saan ang ating pamumuhunan sa infrastruktura ay nahabol sa mga darating na panahon. Sa kasalukuyan, pinaplano ng Australia na magtatag ng 8 proyektong pang-infrastrukturang militar sa 5 magkakaibang lokasyon dito sa Pilipinas. Samantala, isang drone boat na halos walang pagkakaiba sa isang sibilyan na bangka na pwedeng lagyan ng mga unguided na mga bomba na maaaring magdulot na matinding pinsala kahit sa mga advanced na barkong pandigma ng kaaway tulad na lamang ng China. Ito ang kabilang sa mga kakayahan ng Philippine Autonomous Littoral Interdiction Drone o PALID, isang unmanned surface vessel USB na binuo ng mga Filipino engineers mula sa Mindanao State University. Ang modelo ng PALID USB ay ipinakita sa kauna-unang pagkataon sa Self-Reliance Defense Posture o SRDP Summit ng Philippine Navy sa Manila noong August 1. If you see the exhibit, it's more about drones because that is the thrust right now of the Philippine Navy and can also carry a series of bombs inside it, sabi ni Captain Gregory Pavic, Chief Naval Staff for Civil Military Operations during the sidelines of the summit. Sinabi ni Pavic na ang isa sa mga pangunahing layunin ng SRDP Revitalization Act ay suportahan ang pananaliksik at pagpapaunlad ng mga sistema ng armas tulad ng mga drone, mga bomba at mga sistemang militar. Matapos matanggap ang research grant mula sa Department of Economy, Planning and Development, ngayong buwan nagsimula kaagad ang pagbuo ng PALID USB prototype. Ayon kay Rembrandt Kauhukon, isa sa mga engineers na kasama sa nasabing proyekto.